Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out, kabayan. Ito yung kabayan, Junan Sures. Isang mapagpalang gabi po, Pilipinas, sa ating mga kababayan, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at sa lahat-lahat ng mga kababayan natin, mga senior citizen. Hoy, ingat-ingat mga kababayan. Nako, may posible po no na magsagawa ng lockdown dito po sa lungsod ng Maynila. Kaya ingat-ingat po, mamaya po tatalakayin natin 'yan. Hulyo 28, 2021 taon. Isang oras po tayo sa programang Shout Out Kabayan. Okay, sige po bayan ko. Yan ang sinasabi natin. No? Bago tayo mag-umpisa, verse of the day muna tayo para sa araw po ng Miyerkules. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang papangyarihin. Awit chapter 37, verse 25. Mabuhay po mga kababayan. God bless Pilipinas. At siyempre, no, happy watching. Shout out kay Punong Barangay Joel Gungun at sa Barangay 117 na kanya pong pinaglilingkuran. Naku, ang daming gustong maging Heidelin Diaz ngayon, no? Sabi nga po, ito, kanina yata dumating na siya, no? Ngayong gabi, na kung saan marami pong mga kababayan natin na naghihintay sa kanya, no? Para makita ang ating bayani, no? Na dumating rito sa ating bansa. Maganda po yun, no? Sinasalubong po siya ng po'y kagalakan, o kasiyahan, na punong-puno po yung sabi nga muli na naman sinilang ang ating bansa sa isang po'y bayani ng ating Pilipinas, no? Ito yung sinasabi natin, hindi na kailangan mag-jet ski. Naitulos niya yung bandila, diyan po sa kanyang mga katunggali, lalo na sa mga taga-China. Okay, sige, bago tayo magpatuloy, no? Shout out, Edmund Samaniego Panghilinan. Isang magandang gabi. Balita po mula kay kasamang Andy para ngayong Hulyo 28, 2021 taon. Santa Ana Hospital Dialysis Center magbubukas na sa publiko. Anumang araw mula ngayon, magbubukas na sa publiko ang newly rehabilitated Santa Ana Hospital Dialysis Center na nagtataglay ng mga moderno at high-tech na kagamitan. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno sa nasabing ang bagong dialysis center sa ilalim ng supervisyon ng hospital director na si Dr. Grace Padilla ay pangatlong dialysis center sa Maynila. Una ay ang nasa hospital ng Maynila, habang ang ikalawa naman ay ang Sioho Dialysis Center na itinuturing na pinakamalaki sa Southeast Asia at nasa ilalim ng supervision ni Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center Director Ted Martin. Sinabi ni Moreno na hindi gumastos na kahit na isang 5 sentimo ang pamalang lungsod sa nasabing center dahil ang gastos dito ay nagkakahalaga ng 20 milyon ay nagmula sa isang donor na ayaw ipabanggit ang pangalan. Yan ang ging balita ni kasamang Andy para po sa Police Files ngayong araw po ng Miyerkules. Binabati natin, happy birthday po, Governor Ramil Hernandez of Laguna. Ayan, mula kay Edmund Pangilinan. Shoutout po tayo mga kababayan. Gayun din po, shoutout po sa ating mga kababayan kay Benji Rojas na ngayon nanonood. Shoutout po kay Benji. Mabuhay po kayo, no? Sige po, bayan ko. Meron pa ako may isa pa akong balita na kung saan, meron pong bakuna bukas. Bakit nawala? Ito lang. Basahin natin. Gaganapin ito sa Lucky Chinatown, no?
O kaya attention, no, magpapatuloy po bukas, July 29, ang COVID-19 vaccination sa lungsod ng Maynila. Mahalagang paalala po para sa lahat. Idaraos ang pagbabakuna hanggang alas 7 ng gabi. Hinikayat ang lahat na magtungo sa vaccination site sa iba't iba pang mga oras upang makaiwas sa siksikan at nais pong makatiyak ng kaligtasan nyo. Isasagawa po ang second dose vaccination ng Moderna para sa mga sumusunod. Mga miyembro ng A1 kasama ang kanilang mga kaanak at A2 priority groups na nabakunan ng July 1, 2021 sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Hospital ng Tondo. Idaraos ang kanilang second dose vaccination sa Lucky Chinatown Mall. Ang miyembro ng A1 kasama ang kanilang mga kaanak at A2 priority groups na nabakunan ng July 1, 2021 sa Santa Ana Hospital, idaraos ang kanilang second dose vaccination sa SM City, Manila. Mga miyembro ng A1 kasama ang kanilang mga kaanak at A2 priority groups na nadambakunahan noong July 2021 sa Justice Jose Abad Santos General Hospital at Hospital ng Sampaloc. Idaraos ang kanilang second dose vaccination sa SM City, San Lazaro. Mga miyembro ng A1 kasama ang kanilang mga kaanak at A2 priority groups na nabakuna noong July 1, 2021 sa Hospital ng Maynila. Idaraos ang kanilang second dose vaccination sa Robinson Place, Manila. Ang mga miyembro ng A1 kasama ang kanilang mga anak at A2 priority groups na nabakuna noong July 1, 2021 sa Manila Prince Hotel. Idaraos ang kanilang second dose vaccination sa San Andres Sports Complex. Para po sa lahat na nagpapagbakuna, ipakita lamang po ang inyong printed waiver form o QR code para sa verification. Dalhin din po ang inyong ID at huwag kalimutan ang pagsusuot ng minimum health protocols pagdating sa vaccination site. Maraming salamat po. Ayan, sige. Tuloy tayo. Basahin ko muna itong mga nagtataasan natin, mga nakawatch po sa atin. Ayan, no? Shout out. Dito po tayo. Ayan, mula kay... Ano ba to? Ayan, dito na lang ako. Ayan. Hindi ko mabasa eh. Ito. Sabi ni Edmond Pangilinan, salute to MVP Foundation since 2011. Major patron of Hidilyn Diaz, Manny Velez Pangilinan, congrats for your support and Filipino people grateful to your help. Laban Pilipino puso. Yan po sabi ni ni kasamang Edwin. Tapos ayan, shout out po Arhelan Neighborhood ng Temporary Housing mula po kay Ma'am Christina Tayam ko. Mabuhay po kayong mga nanonood sa atin. Sige, bayan ko. Alas 8 hanggang alas 9 po tayo ngayon ng gabi, no? Ngayon pong Miyerkules. Ayan, no? Shout out po tayo sa lahat. Ngayon, bayan ko, sabi nga ang daming mga gusto maging Hidilyn Diaz. Isipin nyo naman, bayan ko, no? Sa tagal-tagal ng panahon. Ito yung may kasabihan tayo, no? Itong kasabihan na to, na ang mapagtiisin, no, sa bandang huli, nagpupunyagi pa rin. Kapag may hirap, may ginhawa. Isipin nyo po itong si Hidilyn Diaz, di ba? Ito yung nagbigay na naman ng sigla sa mga Pilipino. Pagmamalaki. Sabi nga po, talagang may pagmamalaki na tayo'y Pilipino. Dahil meron na namang pong sumibol na isang magbigay po ng karangalan sa ating bansa. Kanina nasabi ko nga, hindi ba mga kababayan, na hindi na kailangan sumakay ng jet ski. Hindi na kailangan na magpakabayani, no? Para ipakita lamang ang ating ikangay dedikasyon, ang ating karangalan, ang ating prinsipyo, ang ating pagiging isang Pilipino. Ito, napakasimple lang, no? Napakasimple lamang po na gustong ipabatid ng ating bagong bayani. Buhay na bayani na masasabi natin na atletang Pilipino.
si Heidelin Diaz. After na sabi nga, ilang dekada, 1924, mula nang lumahok po ang Pilipino, no? Mula nang lumahok sa Olympic. Mga kababayan, ngayon lamang po tayo nagkaroon po ng ginto. Ngayon lamang po tayo masasabi natin na maipagmamalaki. No? After na ilang dekada to. 90 kasintanda ni Enrile. Di ba ni Senator Enrile? 1924, 2021. Ilang taon na po yan, Sus Mariones. Di ba? Nasa 90 ng mahigit. Mga kababayan, at dito nga ay sinasabi natin, bagong silang na naman ang ating bansa. Kinilala na naman tayo, no? Sa buong mundo. Sabi nga po kakaiba, no? Kakaiba. At doon din natin nadinig na pinatugtog po yung ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang. Sabi nga po makakatindig balahibo, no? Pwede mo ipagsigawan. Ako'y Pilipino. Isipin niyo mga kababayan, na kaya nga po sinasabi, hindi malaman ng mga Pilipino ngayon, no? Ng mga nasa pribadong sektor, kung paano, no? Kung paano bibigyan po ng ipagkilala o anong gantimpala ang ibibigay kay Heidelin Diaz. Isipin mo, nagbigay karangalan sa ating bansa, no? At sabi ko nga kanina, hindi na kailangan magtulos ka pa ng ng bandila ng Pilipinas, no? Para ipakita mo lamang yung tapang, yung pala joke lang. Dito hindi joke to, talagang saksi ang buong mundo. Ipinakilala po, pinakita ng ating kababayan na ngayon nakipaglaban. Hindi basta to, no? Hindi madali to. Sabi nga matapos ang mahabang taon o pagtitiis, paghihirap, ito hindi pala masyadong nasuportahan ito ng gobyerno, no? At kusa siya nagtiyaga, nagpilit para maging kampiyon sa buong mundo. Saksi ang buong mundo na talaga namang ito yung tunay na laban na walang bola, no? Walang joke. Ito po totoo. Nakita natin ang bandila ng ating bansa na talaga namang pinagwawasiwasan, pinagwawagayway. Yun po yung sinasabi natin, talaga naman pong nakakatindig balahibo. Pwede pala yun, di ba? Pwede pala yun na gawin. Kaya ngayon, mga kababayan, perang man itong maraming benepisyo, no? Maraming pribilehiyo na ibibigay po rito kay Heidelin Diaz. Limpak na pera, no? Ang ibibigay sa kanya. Ilang milyon yun. Tapos mayroon pang bayat lupa worth 4 million. Kanina may nabasa pa ako, bibigyan din siya ng van. Ilang seater yun? 12-seater po ba ang ibibigay sa kanya? Talaga naman pong sabi nga, meron pa, no? May condominium pa. Tapos, may unlimited sakay ka pa sa mga eroplano na sasakyan mo. Want to sawa ka. Libre. Kaya hindi nakakailanganin ni Heidelin Diaz yung mag-i-sponsor sa kanya para pumunta sa ibang bansa para lumahok, no, sa competition na kanyang sasalihan. Meron pa unlimited gasolina
Ses Mariones. No, ano ito? Magtatayo ba na swimming pool itong si Heidelin Diaz, no? Dahil unlimited yung mga produktong petrolyo na kanyang gagamitin. O may sasakyan ka na, libre gasolina pa. Pag gusto mo pang mag-around the world, libre. Yun ang matindi, di ba? Pera po yung ibibigay po mga assistance sa magagaling po sa iba't ibang mga kababayan natin. No? Ito, nandito kanina eh. O, basahin ko muna. O, sige, nawala eh. O, mabot po ng 50 million kung di ako nagkakamali eh. Hindi ba? Kaya ngayon marami po mga nasa gobyerno natin na gustong-gustong madikit kay Heidelin Diaz Yung ultimo yung mga politiko, sabi nga po, pag nadikit ka rin, baka ikaw ay manalo. Dito sinasabi nga po, parang nasa cloud 9 pa. Itong si Heidelin Diaz. Siyempre kahit sino, di ba? Talaga namang hindi ka makakatulog nasa kamay mo na kinikilala ka ng buong mundo di ba? Kaya nga po, sinasabi nga iba, no? Ibang klase. Kaya itong Malacanang, ito sinasabi natin mga kababayan, ang Malacanang, may supresa raw kay Diaz. Malaking halaga. Malaking halaga raw ang balak ibigay ni Pangulong Duterte kay 2021 Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz na aabot sa milyong-milyong piso. Ayon yan kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero hindi niya sinabi kung magkano. Ito, bumabawi po ang Malacanang. Bumabawi ang Malacanang dahil maski na sila, inaamin nila, nagkulang sila sa pagbibigay suporta sa ating mga manlalarong Pilipino. Ngayon po, nakita nila, di ba? Nakita nila, may potential palang maging champion. Pwedeng lumaban sa mga mahuhusay na manlalaro sa buong mundo. Eto mga kababayan, sinasabi nga po natin. Nag-champion. Ayan. Noon mga kababayan, ang mga manlalaro natin, hirap na hirap po na humingi ng tulong sa ating gobyerno. Di ba? Hirap na ikangay umamot ng konting ikangay pinansyal na kailangan nila bilang manlalaro. Sa ibang bansa, mga kababayan, partikular sa China, sa Amerika, lahat inaalagaan po nila ang kanilang mga players, ang kanilang mga manlalaro. Dahil kasi po, ang sinasagisag nito, ang ipinaglalaban nito, ay ang kaniyang at kinakatawan nito ng mga manlalaro ay yung kanilang bansa. Kaya makikita mo kumbaga sa binibreed yan Kumbaga sa kabayo, alaga sa vitamins yan Alaga sa lahat ng bagay, sa pagkain, sa vitamins, sa mga pangangailangan, talagang suportado po ang kanilang gobyerno. Pero pagdating dito po sa Pilipinas, kawawa po ang ating mga manlalaro. Talaga naman po naghahanap ng sponsor, naghahanap ng mga tutulong sa kanila. Gaya po nitong si Heidelin Diaz. Ang nag-sponsor dito, hindi gobyerno. Ang nag-sponsor dito, mga negosyante, mga public sector. Sila yung mga tumutulong. Sila po yung mga taong po'y willing na tumulong sa ating mga manlalaro, mga atleta, na ilang sinasagisag nito, ang kinakatawan nito yung bansa. Kaya ito nga po, bumabawi. Milyon daw ang ibibigay po ng Malacanang, yung bilang pabuya dito kay Heidelin Diaz. Isipin nyo mga kababayan,
Ngayon po, pinipilit nilang ika nga po ay magbagong puri. Oh, magbagong anyo. Oh, sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng pabuya. O sabi nga po, milyon-milyon, hindi raw po alam ni Harry Roque kung magkano ibibigay di ba? Samantalang nung nangangailangan po ng financial para suporta po sa kanyang ika nga po laban, halos, sabi nga po, maglumuhod itong ating mga manlalaro, kabilang itong si Heidelin Diaz. Na hindi sila pinapansin. Pero nung manalo, kinilala sa buong mundo, ayan po, bida na po si Heidelin Diaz. Dami, no? Dami suporta. Kung ganyan po ba ginagawa niyo po sa ating mga players, sa ating mga atleta, marami pong gaganahan. Marami pong ika nga po i-inspira, no? Sa kanilang laban kasi po katuwang po ang gobyerno. Dito po siguro ito wake up call, no, ni Heidelin Diaz sa ating gobyerno, yung mga kabataan natin na may mga potensyal, no, alagaan, ayusin, no. Ibigay po yung pangangailangan, huwag niyo pong baratin. Huwag niyo pong pahirapan. No, dalang kakatawanin nito yung ating bansa. Ngayon po, bayan kong Pilipinas, dahil nanalo, kinilala, ayun po, nagpipilit po ngayon tulungan. Paano mo pa tutulungan? Champion mo Di ba? Ganun pa man, bayan ko ito, yung sabi nga po, pagbabagong anyo. Pagbabagong anyo ng mga nasa gobyerno natin, lalo ngayon, eleksyon. Ay, shout out! Mula kay Secretary Josie Domingo. Shout out po, Sir, God First Manila, sabi ni Secretary Josie Domingo. Siyempre, gayon din sa iyong barangay, no? Secretary Josie Domingo, okay, Chairman Nuevas, kay Ido Nuevas, binabati natin. Tapos si Ma'am Seni Balyatan, okay, happy watching po. Shout out po, siyempre sa pamilya po, sa inaanak ko. Yan kay Ma'am Seni Balyatan. Happy watching po. Ingat po kayo sa COVID, dami niyan. Laganap ang COVID ngayon. Sige, tuloy tayo. Nagiging topic po natin itong si Heidelin Diaz. Dahil sa tinanggap nitong ikangay mga pabuya, isa po ito na ikangay magsisilbi sa mga Pilipino na magsikap. Sabi nga, pwede palang maging hanap buhay ito kapag naging champion ka, di ba? Ito, sabi nga, nung kwentado ko kahapon, 35 million, di ba? Umabot na siya ng 40, ngayon yata nasa 50. Pwede pang tumaas. Sana po, no, sa ating gobyerno, particular kay Pangulong Duterte na naghahanap ng tax, sana itong mga binibigay na pabuya ng ating sa mga public sector o private sector na nagbibigay ka nga po'y gantimpala kay Heidelin Diaz, huwag nyo na pong lagyan ng tax. No? Sama nyo na po sa regalo nyo, sa regalo at pagkilala. Gawin nyo na pong pre-tax. No? Baka mamaya, bibigyan nyo nga po ng gantimpala. Babawasan nyo naman po ng ilang porsyento, baliwala rin. Sana pre-tax nyo na po. No? Ayan. Marami nagbibigay. May condominium, may pabahay, may unlimited na gas. Tapos unlimited sa pagsakay ng aeroplano. Libre ka. Kung gusto mo sumakay ka. Kahit saan ka pumunta. Ayan, libre. Gas, sarap yun, di ba? Kapag ganyan yung yung ikangay atleta mo, tinuturing na ikangay ginto. Ito, sabi nga po ito po yung gintong hindi mo mabibili. No? Hindi mo mabibili. Ito yung gantimpala na hindi mo mahahanap, na hindi mo mabibili. Ito po yung karangalan. Ito yung dangal ng ating bansa. Ito yung maganda. No? Sabi nga, kahit milyon-milyon ang pera mo, iba yung pagkilala sa iyo. No? Kaya nga, after nung mag-champion,
No, itong si Heidelin Diaz, nabuhay eh. May nabuhay dito eh. Kasi alam niyo po mga kababayan, no? Bago ika nga'y nag-champion, itong si Heidelin Diaz, maraming sinuong nahirap ito. No, hanggang sa, sabi nga eh, hindi nakapaglaro dahil nagkaroon siya ng injury. Iniwanan siya ng kanyang coach. Ang masakit mga kababayan, nakapokus yung si Heidelin Diaz para ika nga ay magbigay dangal karangalan sa ating bansa. E kamukat-mukat mo bayang kong Pilipinas. Inilinya. No, yung metrics na sinasabi, na inilinya po sa grupo di umano na gustong magpatalsik kay Pangulong Duterte. Hindi ba? Isipin mo, walang kamuwang-muwang yung tao, inilagay mo sa inilinya mo sa, parang rebellion yung lalabas, hindi ba? Na nais mo magpabagsak ng gobyerno. Nais mo magpatalsik ng Pangulo. Doon inilinya Doon sinaksak hindi ba? Doon isinalpak. Mga kababayan. Kaya sabi nga, doble yung dagok na umabot na sa tao, na injury, iniwanan ng mga kaibigan, iniwanan ng coach, kulang sa financial, lahat yata ng problema, inabot nitong si Heidelin Diaz. Ang masakit, mga kababayan, inilinya po, inilinya sa gustong magpatalsik kay Pangulong Duterte. Ang hirap nyo mga kababayan. Parang tinotorture ang utak mo. Anytime, anywhere, pwede kang damputin, pwede kang hulihin. Dahil sa ikangay planong pag-aagaw ng kapangyarihan o pagpapatalsik sa kapangyarihan ng Pangulo ng bansa, si Pangulong Duterte. Ang ang naglinya dyan, yung dating presidential spokesman, si Atty. Salvador Panelo, ngayon legal advisor. Kung natatandaan natin, nagtampong pururot si Harry Roque dahil hindi nasama sa kandidatura ni Pangulong Duterte. Hindi ba? Kaya pansamantala, umalis siya bilang spokesman ni Pangulong Duterte. Nangyari ang pumalit, itong si Atty. Salvador Panelo. Sabi niya, ni Rodel Peralta, shout out, Cardel. Kuya Jung, kailangan na ba uli ng quarantine pass sa Metro Manila? Malamang po yun. Malamang, dahil sa pinaplano nga pong lockdown sa Maynila, lalo na sa lungsod ng Maynila. Metro Manila ang plano. Sabi ni punong Barangay Joel Gungun, isang magpagpalang gabi po sa ating lahat. Gayun din po sa Barangay 117 at chairman po ng Barangay Joel Gungun. Kay tuloy po tayo. Ngayon mga kababayan, itong nangyari pong bago po yung liwanag ng araw. Bagong bagong umaga kay Heidelin Diaz. Masakit po yun, Sa kabila na nakapokus ka para magbigay ng karangalan sa ating bansa, sa mga Pilipino, bukod sa kulang ka na sa financial, sa suporta, iniwanan ka pa ng kaibigan mo na injury ka pa, inilagay ka pa sa isang sitwasyon. Sabi ko nga po, anumang araw, oras, pwede kang mahuli o hulihin dahil sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte, isa po yun sa sakripisyo. Isang hirap. Sabi nga, hanggang sa pag-iisip, dala mo. Sobra yun, bayang kong Pilipinas. Binabati natin, shout out kay Josephine Oriel is watching. Siyempre sa kanyang pamilya. Ganun pa man bayang kong Pilipinas, nagsikap yung tao. Talagang ginawa niya yung magagawa niya para ipakita niya sa sambayan ng Pilipino, sa gobyerno, siya'y nakapokus.
bilang isang manlalaro ng Pilipinas na kahit kulang po ang suporta ng gobyerno. At ngayon po, kaya nga po lumitaw itong metrics na to, kasi po, lahat gustong dumikit kay Heidelin Diaz di ba? Pwede nga itong tumakbo ngayong Vice President Pwede itong tumakbong Vice President, makakalaban ni Tito Soto Malakas pa nasa cloud 9, di ba? Oy, good evening. Sabi po ni shout out kay Ma'am Loida Reyes Ahmad. Ayan. Nanonood po siya sa atin. Happy watching po, Ma'am Loida Reyes Ahmad. Dito po sa ating programang Shout Out Kabayan. Ngayon po, bayan kong Pilipinas, napakabango di ba? Na sikat. Sabi nga po, kahit sino pong politiko, pwede pong dumikit dito para manalo. Ayan. Magagamit ngayon ng mga politikong pulpul itong si Heidelin Diaz. Dahil sabi nga halos sambayin ito ng mga Pilipino. Ito sabi nga po, yung pagdating niya, nakarating na, kanina, ang dami naghahantay na masilayan siya. Walang pumapansin dito, di ba? Bakit? Gusgusin, probinsyana, sabi nga po mga kababayan, hindi sikat ngayon po sikat mga kababayan, no? Lahat dito didikit. Lahat dito, ika nga magpapa-endorso. Pwedeng gamitin ng mga tatakbong presidente ito. Hindi ba? Sagisag dito, Pilipinas. Pwedeng gamitin ng mga senador. Pwedeng gamitin ng congressman. Pwedeng gamitin ng mga mayor. Ayan, lahat ng mga politiko na gusto pong magpabango, si Heidelin Diaz lamang po yung kanilang magiging bango. Balikan natin itong kung paano po napasok ito si Heidelin Diaz sa metrics na kung saan inilay niya po sa gustong magpatalsik kay Pangulong Duterte. Ayan. Ang ika nga po yung naglinya rito, ayaw umamin, no? Ayaw umamin. Dahil ito raw po ibinigay naman na impormasyon sa kanya na isa si Heidelin Diaz na gusto po magpatalsik bilang Pangulo kay Pangulong Duterte. Ayan, bayang ko. Ngayon po, bayang napatunayan pong hindi totoo. Ang hinihingi po ng sambayan ng Pilipino, ngayon pong sinasabi nga po walang katotohanan at ngayon po kinikilalang bayani, itong si Heidelin Diaz, ano po ang gagawin ng Malacanang? Partikular po si Pangulong Duterte. Sabi po, yung pagbibigay po ng milyong-milyong pera, wala po yan Sa ngayon, wala po yan. Wala po kay Heidelin Diaz yan. Ang mahalaga sa kanya, yung humingi po ng paumanhin, ang Malacanang. Hindi ba? Humingi ng paumanhin, si Atty. Salvador Panelo. Hindi po ba? Yun po degno yung milyong-milyong pisong ibibigay mo. Mag-sorry ka lamang, tanggapin mo ang mali mo, na ikaw ay nagkamali, yun, pwede nang pabuya po yung kay Heidelin Diaz. Kanina pinanonood ko Pinanonood ko kung saan ini-interview si Salvador Panelo tungkol doon sa metrics. Ang sabi nung nagtatanong sa kanya, ikaw ba'y magsosorry kay Heidelin Diaz? Sabi niya, wala naman akong kasalanan, sabi ni Atty. Panelo. Wala naman akong kasalanan. Sabi nga po mga kababayan, minsan itong mga nasa gobyerno, minsan yung mga abogado, di ba? Hindi naman basta hihingi ng tawad yan, magsosorry yan. O tatanggap ng mali yan, kasi mga abogado yan, di ba? Masabi nilang masabi. Sabi nga po ang abogado, ang mali ginagawang tama. Ang tama, minamali. Yan ang trabaho nila. Kaya yung para mag-sorry ka, hindi magsosorry. Mag-sorry man yan, mga kababayan, hindi po tao sa puso. No? Ngayon, mga kababayan, pwede pong gamitin para sa kanila yan, di ba? Lahat ng mga itinuturing mong mga kakalaban, nilalagay mo sa maling ikangay kalalagyan. Gaya po niya, mga kababayan. Di ba? Dito, sabi nga,
Sa panahon po ngayon, hindi mo alam kung sino ang totoo, tama. Ang tama lang dito, champion. Oh, gold medalist. Itong si Aidilyn Diaz. Mula sa kahirapan, ito, milyonaryo na nga po. Kaya kanina, pinost po ng ating kaibigan, di ba? Ng ating kaibigan, yung kamay ni Aidilyn Diaz. Kamay ng milyonarya. Makikita mo, ang daming kalyo, nagpuputok-putok pa yung mga kamay. Oh. Hindi madali yung pinagdaanan Bago mo makuha yung biyaya, o bago mo makuha yung ginawa, talaga naman po maghihirap ka. Yun, sumasaludo po tayo kay Aidilyn Diaz. Ngayon, puntaan natin mga kababayan, yung pagla-lockdown. Particular, nauna na si Isko Nauna na si Isko. Meron na siyang order Di ba sa mga barangay, ayan, kay Chairman Gungun, at sa iba pa mga punong barangay natin dito sa Maynila. Yung pag-iingat po sa ating mga kababayan na kung saan, sabi nga po ni COIS, yung patawag niya, emergency meeting niya, mga kababayan, nag-iisip kagad sila. Kasi sinabi ng Okta Research Group na kailangan magpatupad po ng lockdown ang Metro Manila para hindi lumaganap ng gusto ang Delta variant. Ito kasi delikado mga kababayan. Ito pinakadelikado. Na ika nga po'y +8 kapag tinamaan ka ng Delta variant. Hindi gaya na nauna yung COVID-19. Time is 2 lang Ito time is 8, madaling lumaganap, madaling makahawa. Sabi ko nga po nung una dati dinideny pa, hindi ba? Ganito talaga yata sa ating bansa Deny muna bago amin. Binabati natin si Mar Mangalos Lansangan. Ayan, from Milan, Italy. Sa lahat ng mga kababayan natin, mga Pilipino sa Milan, Italy, shout out po tayo mga kababayan. Ingat po kayo Ingat po. Ingat. O ngayon mga kababayan, tuloy tayo. Kasi sinabi ko na rin po minsan po sa aming programa, sa radyo, sa Kakampi, dito po sa FB Live natin. Madalas kong sabihin, minsan po, itinatago Kahit na sabihin na natin na alam na nila, hindi pa sila nagsasabi ng totoo. Bago nila sabihin ang katotohanan, gaya po nito sa Delta variant, mga kababayan, ang dami na pong tinamaan. Ang dami na pong tinamaan. Ngayon po, bigla ka mag-uutos. Dapat i-lockdown. Sabi nga po, ilan na po ba ngayon ang may Delta variant? Hindi ba? Mahirap mahirap makipagsapalaran po ngayon. O hindi natin alam kung ano ang katotohanan at likod ng katotohanan nitong itong Delta variant na to, no? Ito nanonood sa atin, si Erlinda Encarnacion Quedato. Circuit breaker, lockdown, tawag sa ECQ except Valenzuela. Yan. Isipin niyo po, ngayon po kayo magpapatupad na itong sinasabi nga pong lockdown na gusto mangyari. Kaya nga po kanina, si Mayor Isko, pinulong niya na kagad yung kanyang departamento, particular Manila Health Department, ang Liga ng mga Barangay, ang Barangay Bureau, para tanungin o gumawa sila ng pamamaraan para hindi na lumaganap itong Delta variant. Kasi iniiwasan po rito yung dumami, yung mag-full capacity na naman na pwedeng mangyari, no? Yung bilang sa susunod na buwan. Ano ba ngayon? July, August, di ba? Susunod na buwan. Ayaw po ng ating pamahalaan na muli na naman pong lumaganap itong Delta variant. Sabi ko nga po, pinakamaraming
ika nga po sakit o magkakasakit o mahahawa dito sa Delta variant kung hindi po mag-iingat ang ating pamahalaan, ang ating mga kababayan. O, sabi ni po ng barangay, Joel, good evening, sir. Ayan. Starting August 1 to August 7 yata. Ayan, yan yung binabantayan, no? Dito mga kababayan, sabi nga po, mabuti na po tayong maagap. At higit sa lahat, magsabi po tayo ng katotohanan. Huwag natin itago, no? Kagaya ng ginawa nyo sa 2019, itong COVID-19. Alam nyo ng mabuti pang Vietnam, di ba? Nagsara kagad Yung mga border nila, sinara kagad nila para hindi sila masyadong masalantan itong COVID-19. Pero itong Pilipinas, bayan kong Pilipinas, idininay itinago. Di ba? Sinasabi, hindi makakapasok ang COVID-19. O sabi ni Harry Roque ito, dahil itong bansang Pilipinas, ito mainit dito. Ang COVID, ayaw niya sa mainit. Gusto sa malamig na lugar. Ano nangyari mga kababayan? Di ba? Ito, nag-lockdown. Isang taon, nung last year po yun. Ilang buwan po yan mga kababayan. Na dumupasay po ang ating ekonomiya. Ang iniingatan kasi ang ekonomiya natin. Pero habang ikangay naglilihim ka, lalong nagkakaloko-loko ang ating ekonomiya. Lalong nagkakahetot-hetot kasi may itinatago. Kung halimbawa umpisa pa lang, hindi ba, gumawa ka na kagad ng solusyon. Gawin mo na kagad kung anong mabuti para tayo makapag-ingat. Sa bandang huli, ang dami rin namatay sa atin, mga kababayan, di ba? Hindi lang, sabi nga po, hindi rin po, kulang pa rin sa datos hindi rin po nagsasabi ng totoo. Mas maganda mga kababayan, no? Ang ating nasa pamahalaan, magsabi po ng totoo. Gaya ng ginagawa ni, ni Isko. Okta, ang sinasabi ng Okta, dapat mag-lockdown o mag-circuit breaker lockdown. Tawag sa ECQ ngayon. Alam niyo, minsan nakakahilo rin itong ECQ, no? GCQ, MCQ, MECQ, Jesus Mariones. Hindi mo alaman kung anong Q, hindi ba? Hindi mo na sabihin. Mga kababayan, mga Pilipino, tayo'y maghihigpit dahil nananalasa ang COVID-19, ang Delta variant at kung ano-ano pang variant. Maghihigpit tayo, ganito, wag na po gamitan ng kung ano-anong Q. Hindi ba? Kasi nahihilo rin po sa bayan ng Pilipino Hindi mo alaman kung ano. May modified quarantine ka. May enhanced community quarantine ka. May general community quarantine ka. Ano ba talaga yun? Hindi ba? Sabihin mo na kagad kung ano yung madaling maiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Tayo lang may QQ rito sa Pilipinas Hindi ba? Kulang tayo sa IQ Mas ng siopaw bayang ko, hindi ba? Tapos, ito po. Nag-aano tayo ngayon. Naghahabol tayo. Kasi po, bayang ko, hindi po pwedeng hindi malaman ano po, pauubos nyo ba Pilipino dito sa Delta variant? Habang ngayon naglilihim kayo, dumadami po yung kinakapitan. Dito nga, sabi nga ni Isko, teka muna, mag-aano muna ako. Magpahanda ako. Aabisuhan ko na yung mga chairman. Aabisuhan ko na lahat ng mga dapat kong abisuhan. Para hindi na dumating ang panahon, last year, talaga na puno ang ospital sa sakit na COVID-19. Ayaw na pumaulit ni Isko yun. Kaya nauna kagad siya. Ito, nauna, ayaw mapahuli, no? Shout out kay Evelyn. Good evening po, sabi ni Evelyn. Ni Evelyn, ayan. Is watching, hindi po sa pamilya ni Evelyn. Ayan, mabuhay po kayo. Sabi nga po, minsan po, dapat po, yung katotohanan. Sabihin mo kaagad, huwag na tayo magtago, hindi ba? Okay, sige po. Ayon sa Okta Research Group, kailangan magpatupad ng mas maigpit na COVID-19 restriction ang gobyerno sa Metro Manila upang mabawasan at hindi umabot ang full capacity sa mga ospital. Isipin niyo yan, no? Sana po.
Oh. Yung katotohanan, dapat po laging totoo. Wala po tayong lihiman. Oh, happy watching po. Shout out kay Edwin Reyes is watching. Pinabati natin siya no, ng magandang gabi. Ayan, oh, ito po, na-promote bilang sa Armed Forces of the Philippines. Oh, approved na yung promotion ng weightlifter na si Heidelin Diaz mula sa from sergeant to staff sergeant effective yesterday. Isipin niyo po yan, bayang kong Pilipinas. Oh. Isang karangalan po ito na naman para po kay Heidelin Diaz na kinilala po ang kanyang kabayanihan ng Armed Forces of the Philippines. Ito po, basahin ko pa to, no, na marami. Ito po, na kung saan, ang daming gusto pong walang audio raw. Bakit ako walang audio? Sabihin nyo lamang po kung wala akong audio. May audio naman ako dyan, no? Ayan. Minsan po nagloloko po yung ating signal. Sabi ni Erlinda Encarnacion Quedato, wala kang audio. Kanina may audio ko ngayon. Okay naman daw eh. Okay naman. Sige po. Asan po ako? Ang daming gustong maging particular po kahit sino kausap ko ngayon. Gusto ko makagaya ni Heidelin Diaz. Ayan. Wala raw audio. Wala bang audio? Wala bang audio? Pakicheck nga. Okay? Okay lang? May audio ako? Meron? Wala? Meron? Meron daw eh. Okay. Okay, Edwin Reyes, may audio ba tayo? Sa mga nanonood sa atin, pasensya na po, ano? Minsan nagloloko po yung ating signal eh. Sige po mga kababayan, lakasan pa natin. Wala raw akong audio. Okay. Meron naman. Ayan, no? Baka naman po sa inyo walang audio. Ayan, no? Sige po. Ngayon po, maraming gusto maging Heidelin Diaz. Siya nga pala mga kababayan, dagdag na rin po natin na yung mahilig po maglamierda, mahilig magkakain sa labas, o mag-swimming, mag-get together kasama yung mga kaibigan. Sinasabi po, publiko, pinaiiwas sa pagkain sa labas at social gatherings. Bakit? Sabi ni Erlinda Encarnacion Quedato, ako palang wala. Siya raw wala. Sabi nga po, pinaiiwas po sa mga, ikapapahamak nila, no? Dahil si Delta variant nandyan. Pero ang tanong mga kababayan, paano bang pwedeng umiwas? Kung halimbawa po ang ating mga kababayan, matigas ang ulo, hindi ba? Yung iba nga po, ayaw mag-face mask, ayaw mag-face shield, ayaw maghugas ng alkohol, gusto tumpok-tumpok. Mga kababayan, ang nangyayari po, mga kababayan, si COVID, si Delta nandyan. Puro lang tayo iwas, sinasabi ng gobyerno. Hindi ba pwedeng maglagay tayo ng batas? Hindi ba tayo pwedeng maglagay ng batas o gumawa ng batas sa mga taong matitigas ang ulo? Kapag sinabi niyong bawal ang maglamierda, bawal ang walang face mask, face shield, dapat po gawan niyo ng batas. Di ba? Arestuhin niyo. Pagmultahin niyo. Hindi ba? Yun ang batas. Kasi kung sasabihin niya iiwas, wala pong iiwas kasi walang batas na sinasabi pong bawal. Hindi ba? Tingnan niyo po ngayon, yung mga public utility vehicles natin, ang jeep, ang bus, hindi ba? Ngayon po, bayan ko, dati po, meron may patlang di ba? May plastic barrier. Ngayon, wala na naman bayan kong Pilipinas. Sabi nga po, magaling lang tayo sa una, pero pagdating sa uli, wala
O, sabi ni Erlinda Encarnacion Kidato, kung naka-private pool, may tendency bang mahawat sa Delta variant? O, isa po yung sinasabi ni kasi po ngayon naganap hindi ba? Maaaring doon sa private pool na pinuntahan mo, sarili mo yung pool, dahil private yun. Yung dadaanan mo, yung lugar na pupuntahan mo, hindi po private yun. Dadaan ka muna sa public bago ka mapunta sa private. Hindi ba? Ngayon, nasa atin, sabi nga ni Duterte, kung ayaw mo, na ayaw mo magpabakuna, kayo naman bakunado, kaya nga po mga kababayan natin yung iba, bakunado na ako, pwede na ako. Pwede na ako lumabas. Pwede na akong pwede na ako maglamierda. Pwede na ako magkumain kung saan-saan. Sabi nga po, time is 80 itong Delta variant Kahit bakunado ka na, kompleto, full vaccinated ka na, tatamaan ka pa rin. Tatamaan ka pa rin ng Delta variant. Yung tama mo, iahawa mo sa mga taong hindi bakunado. Yun ang masakit, mga kababayan. Di ba? Yun ang masakit. Tsaka siguro, sabi nga po kung wala ka, bagay, mahirap sabihin. Ayoko na masabihin na kung wala kang pakialam sa sarili mo, pakialaman mo yung mga nasa paligid mo. Di ba? Hindi po ito pangontra, maski na ako gusto ko na po makalabas Kami po sa City Hall, mga kababayan sa press office namin, sabi nga, ilan-ilan kami pumupunta ron Yung gusto namin gawin, hindi namin magawa. Kasi nga po, ang buhay natin ngayon, ang panahon po natin ngayon, abnormal. Wala tayo sa normal na pamumuhay ngayon. Talaga gusto natin yung makakilos tayo ng dating kilos natin. Nakakapunta tayo sa mall. Nakakakain tayo sa gusto nating kainan. Nakakapamasyal tayo. Hindi ba? Nakakasalamuha natin yung mga gusto natin makasalamuha. Pero bayan kong Pilipinas, may panganib Hindi ba? Sabi nga, 3 taon pa. Ang sabi ng mga eksperto, mga ilang taon pa, mga 2023, ang pwede pong nagsasabi na pwede po tayo mabalik sa normal. Pero hindi pa rin sinasabing sigurado yun. Dahil habang nagtatagal po mga kababayan, itong mga, ang daming variant, di ba? Ang daming virus Nagsimula sa COVID-19, lumakas. Ito nga mga kababayan, yung palang Sinovac, gaya ko po, bakunado ko, Sinovac. Pwede pa akong turukan ng isa, yung booster. Hindi ba second dose lang dapat? O magkakaroon po ng third dose para lalo lumakas ang immune system natin, para yung ating bakuna lumaban ng gusto. Dahil itong bakuna natin, sinasabi nga po sa pag-aaral po ng eksperto, hindi pa masyadong matapang laban sa sa COVID o sa Delta variant. Kailangan saksakan pa tayo ng booster sa katawan para lalo tayong lumakas. So, ibig sabihin, hindi po lisensya yung bakuna natin sa katawan. Ano man brand yan, Sputnik man yan, Pfizer man yan, AstraZeneca man yan, Moderna man yan, Johnson & Johnson pa man yan, mga kababayan, yung virus lumalakas Hindi ba? Kaya pwede natin gawin? Mag-ingat. Mag-ingat tayo para hindi tayo magkasakit o hindi tayo makahawa ng sakit. Protektado ka nga, may bakuna ka. Ang problema makakasalamuha mo, hindi bakunado. Sa bahay mo, hindi naman kayo kumpletong bakunado. Mahahawa mo. Yun po yung sinasabi natin. Sobrang ingat po kailangan natin. Happy watching po kay Masara Mabini Ibit is watching. Shoutout po tayo, sa mga kababayan natin, kabarangay ni Masara Mabini Ibit, pabuhay po kayo. Yun sinasabi natin, doble ingat po ang dapat natin gawin. Kung may bakuna tayo, hindi po lisensya yan. Hindi anting-anting yan. Yan po, lamang po, panlaban lamang po sa sakit para hindi tayo matodas o hindi tayo maging critical. Pero ganun pa man, bayan ko, magkakasakit pa rin tayo, magkaka-COVID pa rin tayo.
O kung halimbawa, maglalamyarda ka, kung saan-saan ka pupunta, dahil ang katwiran ng iba, dahil, ito po mga kababayan, no? Ang tinamaan ng Delta variant, may saksak, may bakuna. Bakunado siya, full vaccinated siya, pero tinamaan siya ng Delta variant. Isa po yun na hindi ko malaman kung saang probinsya, nabalita siya, nalimutan ko lamang po kung anong probinsya yung taong yun. Bakunado siya. Tsaka ang bilis, mga kababayan, mabilis. Mabilis po yung, yung akyat. Kaya nga nataranta si Isko, hindi ba? Hindi niya hinihintay na dumami. Kahit sabihin natin na meron siyang, na hospital sa Luneta, hindi ba? Nasa 300 mahigit yung pwedeng nga po ipasok doon. Pero ganun pa man, bayan ko, nag-iingat. Ayaw niya dumating yung pagkakataon, ayaw niya dumating yung nangyari ng isang taon na ang tao po, hindi tinatanggap po sa ospital dahil puno na po sa sakit na COVID-19. Yun po yun, mga kababayan. Kaya, ingat po tayo, no? Siya nga pala. Batiin natin ang lahat ng mga kaibigan natin sa iba't ibang lugar, no? Gaya po nitong, nasaan na yun? Ito. Makalimutan ko. Magagalit sa atin yung, yung ating mga katropa. Ayan. Binabati natin ang suway at gabay sa ikaulad ng pamayanan. Ayan. Sa Dasmariñas, Cavite. Binabati natin ang Lacandula High School Alumni Batch 76. Ayan, si Erlinda Encarnacion Quedato. Ayan, nakita ko kanina. Tapos po si Edwin Reyes. Ayan, mga kabats po natin. Binabati ko rin ang Kakampi. Bukas po, may programa ako sa Kakampi. 2 to 3 naman po yan, araw ng Huwebes. Yung pong Gulpit de Gulat at Truth and Knowledge, tandem po kami ni Kajek Ortiz, no? At binabati rin natin yung ating bossing dyan, si Mape Pineda Nicodemus, si Sara Aray Decano, si Bian Hardy Leon. Binabati ko rin ang Manila City Reporters Association. Ang Batang Tondo, ang lakas ng inang Manileño, si Ma'am Christy Lim, anak ng Mayor, buting Mayor ng Maynila, si Mayor Fred Lim. At binabati ko rin ang Midnight King Show ni Andy Verde. Ayan. Ng DZRH. Binabati ko rin ang Media Eye, Talakayang Pinoy, OFWs. Siyempre mga ka-senior natin, mga katondo, ito ang tunay na pagbabago. Binabati ko rin ang Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, SOCDEM. Ayan, binabati ko po. Ang Social Democrat. Binabati natin sila parang Romeo De Leon. Ayan. Sa lahat-lahat po na nanonood, nakikinig po sa atin, no? Isang magandang gabi po. At lagi natin sinasabi, mga kababayan, lagi po tayo mag-ingat. Si COVID, si Delta, nasa tabi-tabi lamang po. Huwag po tayo maging pasaway. Di ba? Sabi nga po, ang pagsisisi, wala sa uli. Wala sa una. Lagi pong nasa uli. Kaya baro hindi kayo mahuli ni Delta variant, ni COVID, mag-ingat po kayo. Itong yung kabayan, katropa, kasenyor, Junan Sures nagsasabi po, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Pilipinas, God first. Mabuhay po kayo.